Ito na ang aming crispy sisig na talaga naman binabalik-balikan ng aking customer. Bakit kaya? Tara, ituturo ko sa inyo kung paano ko ito niluluto. Kita nyo naman sa video. Mukha talaga siyang masarap at malutong. Ganyan ako magluto ng crispy sisig. At take note, walang mantika yan kapag nakarating sa inyo. Dahil may sekreto kami dyan na ibabahagi ko rin sa inyo para naman pag nag-serve tayo ng sisig ay hindi mauutang ang ating mga customer. Yun lang ang pinagkaiba namin din sa mga nagtitinda ng sisig. Walang talagang mantikang makikita dyan o lumulutang sa mantika ang aming sus pag iyan sunod namin sa inyo. O, diba? Picture pa lang masarap na. Ito nga pala yung ginagamit kong mga pang sisig. Ayan, makikita ninyo. Malaman siya at mataba. At ito na ang ating pangunahing sangkap, sibuyas at sili. Pakita nyo? Crispy yan. Kailangan talaga natin siyang lutuin ng parang litsong kawali para namang matawag siya na crispy sisig. Ayan, kitang-kita ninyo talaga namang napakalutong yan. O, diba? At ready na yan. Gayatin na yan. Ito na't gayat na yan. Kaya naman igigisa ko na ang ating sibuyas sa ating butter. Kapag na medyo nag-isa-gisa, pwede nyo na isabay yung pork na yan kahit hindi pa siya nahalo kasi kailangan naman nyo yung umaroma dyan sa karne. Ayan, kaya inilalagay ko din agad yan sa aking mga ginaya. Diba? Pa-cubes lang yan, pero hindi naman kailangan malalaki ang diet. Ito medyo malalaki pagkakahiwa ng aking asawa, pero okay na yan. Halu-haluin lang natin yan at isabay-sabay na natin ang ating mga pampalasa dyan. Huwag nyo nang masyadong patagalin. Lagyan na ng toyo, na sa inyo kung anong gusto nyo gamitin, bitchin ba o magic sarap, option nyo yan. At kailangan lang din lagyan niya ng liquid seasoning. Iyan lang naman ang mga sangkap ko, paminta. Wala nang ibang sekreto yan. Nasa way na ng pagluluto yan, paano natin yan mapapasarap. Sabi nga nila, pare-pares man tayo ng sangkap, pero sa diskarte ng pagluluto, doon tayo nagkakatalo. At ayan siguro ang ating pagkakaiba. Ayan naman isinishare ko sa inyo kung paano ko piniprepare yan. Hindi tayo madamot sa recipe. Lahat tayo gusto nating matuto. Lalo na yung mga nanay na hindi marunong magluto. Ayan na. Gayahin nyo na ito mga may at baka mapagkakitaan nyo rin tulad ko. Balang araw magkita-kita tayo sa final, di ba? Siyempre, suka, iwas panis. Pero kailangan naman talaga ng suka sa sisig dahil yan ay nakakapag-neutral ng lasa. Mawawala yung parang sobrang linamnam niya na hindi na rin nakakatuwa minsan. O, kaya kailangan talaga natin ng suka. At yan na, mekos-mekos lang natin yan. At kapag na mekos-mekos na yan, isasalin natin yan sa drainage para naman mawala ang mantika. Ay, yun ang ginagawa ko dyan. Kaya pag sinerve namin to wala talaga siyang mantika. Ayan na, pagkatapos niya maluto, nakikita niyo may mantika siya. Pero kapag iyan sinerve namin, tinatanggal ko ang mantika niyan. Ayan, nakikita niyo nakadrain na siya. Kaya ilagay na natin ang natitirang sibuyas at sili. Saka natin siya halu-haluin. Para naman medyo maluto pa rin ang sibuyas at sili. O, diba? At talaga namang kakapit ang lasa niyan dyan. O, diba? Ayan. Sa mga nakarating dito, sana naman i-like and i-follow nyo ang aking page at pakishare na rin po ang ating mga video para mas marami pa tayong matulungan. Pwede itong pang negosyo, pang bahay, pang pulutang o kahit anong okasyon. Hindi mo na kailangan pumunta kahit saan. Salamat. Ayan na.